No? Para sa Christian, we will be still. No? Kasi yung sila, pag dumating na yung dilubyo na yan, o yung pagbabalik ni Jesus, hindi sila makakaramdam ng kapayapaan. No? Kawawa naman. Pero tayo as Christian, we will be still. No? Buksan nga natin, sis brother, yung sa Mateo 24, verse 36 hanggang 39. Mateo 24, verse 36 hanggang 39. Ayan. Okay. Wala tayong Tagalog. Wala. Sige. Ano na lang, basahin ko na lang po yung narito kasi mas maganda sa Tagalog. No? Kuya, may mga Bible din po kayo, check nyo na rin po yung Tagalog version. Okay, tiyak na si Jesus ay magbabalik, no? Pero wala nakakabatid kung kailan ito. No? Sabi nga sa Mateo 24, versikulo 36, 36, patungkol sa araw at oras na yaon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel, kundi tanging ang aking Ama lamang. Ngunit katulad sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Ito ay sapagkat katulad ng mga araw bago ang baha, sila ay kumakain at umiinom. Sila ay nag-aasawa at pinagkakasundo sa pag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa loob ng daong. Hindi nila ito nalaman hanggang sa dumating ang baha at kinuha silang lahat. Gayon nga ang pagdating ng anak ng tao. Praise God for the word. So nakita niyo po, nung panahon na, ikinumpara yung pagbabalik ni Jesus, nung panahon na bumaha, nung panahon na si Noe ay iniligtas ng Diyos. Nung time na yun, ang mga tao nagsasaya pa rin. Hindi nila alam, wala silang alam na darating na pala yung dilubyo, darating na yung baha. No? So, ang mga tao noon nagsasaya, wala silang ginawa, kung isipin kung ano yung layaw ng kanilang mga laman. Umiinom, kumakain, nag-aasawa, no? And then, pero si Noe, anong ginagawa niya at ang pamilya niya noong time na yun? Sinusunod nila ang utos ng Diyos. So, ganun din po ang mga Christians. Tayo, no? Huwag tayong mag-alala kasi sa pagdating ni Jesus, sa pagbabalik niya, siguradong tayong mga Christians ay sumusunod sa utos ni Jesus. Kung sinusunod natin yung utos ni Jesus. No? Kasi kinumpara yan kay Noe at yung panahon din ng pagbabalik ni Jesus. So imagine, yung mga hindi nakakakilala sa Diyos, hindi kumikilala sa Diyos ng panahon na yun, no? Wala silang ginawa, kundi puro worldly, sa sanlibutan, kung ano yung gusto ng katawan, kung ano yung gusto, puro pagsasaya, no? Pero yung nakakilala sa Diyos, yung si Noe at ang pamilya niya, ang ginagawa nila ng time na yun, sumusunod sila sa utos ng Diyos. So tayo, mas malamang na pag dumating si Jesus, tayo ay sumusunod sa utos din ni Jesus, ng Diyos. Maaaring yung time na nagsiservice tayo, Sunday service, nagpe-prayer meeting, kagaya nito, o yung time na to na nagpe-fellowship, o meron din time na nagdi-disciple tayo. So, kaya wala tayong dapat ipakamba. Amen po ba? So, may paalala sa atin. Sabi, maging laging handa. No? Maging laging handa. Kasi nga, since hindi natin alam kung kailan mangyayari yun at kailan siya babalik, dapat laging tayong handa. At bilang Christians, importante talaga na laging handa tayo. Tayo kasi, we are blessed na alam natin na darating siya. Nasa isip natin, nasa puso na natin. Pero yung ibang mga tao, no, wala silang kamalay-malay. Patuloy pa rin sila, imbis na mag-church service, mag-prayer meeting, uunahin pa rin nilang makipag-party, uunahin pa rin nilang uminom, uunahin nilang makipag-date, kung ano-anong unahin nila na pagsariling katawan. No? Pero, ang mga Christians, uunahin nila yung pagsiserve kay Lord, yung paggawa ng mabuti, pagsunod sa kautusan ni Lord. No?
Kasi sabi, anytime na mangyayari. Imagine natin, no? Nangyari, ito na. Bigla, no? Ngayon na pala yung pagbabalik ni Lord. Imagine nyo, di tayo, aangat tayo lahat, di ba? Paano yung mga kasamahan natin, yung mga Christians na nung oras na yon, ang ginagawa nila ay kung ano-ano. Imagine nyo, kung yung ibang Christians, kunyari ito na yung panahon na yan. So, siyempre, iba-ibang churches yan. Yung iba, nagpe-prayer meeting, yung iba, nagpe-fellowship. Paano kung doon sa ibang lugar, yung ibang Christians, ang ginagawa nila, party-party, inuman sila. Imagine mo, baka pag-angat nila, nakita sila ni Lord, oy, ikaw, medyo lasing ka pa. Kailangan idudlog yan sa dagat. May masama kung idudlog sa dagat-dagatang apoy, di ba? Baka pabalikin bigla, no? Tapos yung iba naman, nagpapakalutong sa bisyo. Baka naman yung time na umangat ka, sabi ni Lord, oy, pabalikin nyo nga yan. Hindi yan kasama sa ililigtas ko at tulungan sa bisyo, di ba? Paano kung yung mga ibang Christians inabutan ng may galit pa rin sa puso, yung hindi pa rin nagpapatawad, no? Di ba? Pagdating din sa taas, sasabihin, hindi ko nakikilala yan. Dahil sabi, ang hindi marunong magpatawad, hindi rin patatawarin ng aking Ama. So, pababalikin din. O hindi ka kasama, diyan ka sa sanlibutan. Paano kung yung mga Christians, walang ginawa, kundi nung time na yon yung mag-shopping na mag-shopping, add to cart, Shopee, Lazada, no? Baka pababalikin din, sasabihin, oy, pabalikin nyo na yan, hayaan nyo yan maiwan sa mundo dahil yan ang gusto niya yan prioritize niya yung mga materiya sa sanlibutan, diyan siya nababagay. Imagine nyo, ang sakit nun, di ba? Ang sakit ng ganun, na tipong, eto na, nag-angatan na lahat sa alapaap, tapos tayo, yung ibang kung ako yun, parang maiiyak agad ako. Di ba? Lalo na kung bawa, inabutan ka, nag-iinom, di ba? Baka, magdating mo doon, ano ka ang Lord? Di ba? Lasing ka Tapos ni Lord talaga sa'yo, oy, hindi kasama yan. Ilugod na yan sa dagat para sa gano'n mawala ang pagkalasing. Di ba? So, as Christian, importante talaga na lagi tayong handa. Amen po ba? Pag sinabing laging handa, ano ang dapat gawin? Dapat, laging nasa puso natin, nasa isip natin, na anytime maaaring dumating si Lord, maaaring dumating si Jesus, maaaring ngayon, maaaring mamaya, maaaring bukas. So, huwag tayong mag-isip kahit na isang minuto ng ating buhay, maaaring nga habang tutulog tayo, dumating. So, lagi tayong handa. No? Alam natin yan alam na natin, maliit pa lang tayo, mula na maging Christian tayo, yun na inukil na yan sa isip natin, sa puso natin Minsan lang kasi nakakalimot tayo. Nadadala tayo ng sanlibutan. Minsan yung mga barkada natin, yung mga kaibigan natin, nayayakag tayo, hindi natin mahindian, no? Pero, buti na lang si Lord, binibigyan tayo ng chance para maging matatag, no? Para yung pananampalataya natin, mas lalo pang tumindi. Imagine niyo paano kung abutan tayo yung mismong pagbabalik niya, yun yung time na hindi pa tayo nagbago. Patuloy pa rin tayo sa vision natin. Patuloy pa rin tayo sa, yung alam niyo, yung nagbababad tayo sa mga material na bagay, sa mga gusto ng laman, uminom, magpakasawa sa pagkain, gluttony, iba-ibang klaseng mga hindi dapat ginagawa ng Christians. No? Miski nga yung sa laman, di ba? Mamaya, mag-rapture, nataon, nasa ano ka, baka mangat ka, hubot-hubot ka. Oy, babain mo na yan, pagsuotin niyo mo ng salawal. Mamaya, ganun ang mangyari, di ba? Nakakahiya. Di ba? Kaya, importante, laging handa. No? So, habang naghihintay tayo sa pagbabalik ni Jesus, importante na maghintay tayo na may pananampalataya. No? Maghintay na may pananampalataya. Alam niyo po, nung nag-pray ako ng message para dun sa isang church na pupuntahan ko. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng message, kung ano yung may message ko sa kanila, kung ano ba yung kailangan marinig. Tapos, ang binabasa akin, napanaginipan ko, yung Hebrews chapter 11. Ito yung pananampalataya. Kasi alam nyo, sa panahon ngayon, totoo yung sinasabi ng Bible no? Marami ang manlalamig. Lalaganap ang kasamaan, marami ang lalamig. Marami, dahil
malaking impluensya ang paligid eh. Lalo na kung mas marami ang non-Christians sa Christian. Imagine mo, bawa sa trabaho, ikaw lang Christians. Tapos ang dami doon, mga non-Christians. So maaring, oy tara, wala kang pakisama. Tara, sama ka naman sa akin, inom tayo. Tapos, sweldo naman natin. So, di ba, madali ang impluensya pag mas marami. So tayo as Christian, dapat tayo ang malaking impluensya sa kanila. Huwag sila ang impluensya sa buhay natin. So, panindigan nyo yung pagiging Christian. Panindigan natin. No? Kung tayo na sa isang lugar at kailangan natin maging ipakita na ako ay tinubos na ni Jesus. Ako ay isa ng anak ng Diyos. Huwag tayong mahiya. Kung taliguran tayo, kung ilayuan tayo dahil sa sinabi natin, okay lang. Kasi kakampi natin ng Diyos. Kasama natin ng Diyos. No? Di bali na mawala lahat ng tao sa paligid natin. Basta ang Diyos nandiyan para sa atin. Amen po ba? Amen. So, manindigan tayo. Manindigan tayo as Christian. Kasi yun ang problema ngayon sa mga Christians. Madalas, dahil sa pakisama, dahil sa nahihiya, ayaw nating sabihan ng diretso, kahit minsan alam na natin, lalo na siguro kung may pabor tayo makukuha. Kunyari, pinapautang tayo palagi. No? Parang ang hirap na sabihan na, sis or brother, mukhang medyo mali yata yung ginagawa mo. Medyo yata mas maganda kung ganito gawin natin. Mamaya sabihin, oy, bayaran yung utang. Bilang maningin, no? Ang hirap ng gano'n. Pero, kung singilin ka. Anyway, si Lord, bibigyan ka ng pambayad. Amen po ba? Totoo yun. Basta manindigan na tayo as Christian, magugulat kayo. Gagawa ng miracle si Lord sa buhay niyo. No? Kasi ako, ilang beses ko na napatunayan yan, na talagang sabi ko, Lord, mas gusto ko mga Christian project, please, ayoko na ng mga ABS-CBN, GFA7 ng proyekto hanggat maaari. Binibigay niya, imagine, binibigyan niya ako ng mga proyekto na kumikita rin ako na hindi naman kasi laki noon, pero at least, nakakaraos ako. Di ba? Malaking blessing para sa amin. Kaya, huwag tayo mag-alala. I-prioritize natin yung pagiging Christian natin, prioritize natin yung, sabi nga, manindigan tayo. No? May mga time kasi, may mga lugar, huwag tayong matatakot. Ipakita natin na ako ay Christian. Sa salita, paraan ng pagsasalita. No? Kung makornihan sila sa atin. Kasi minsan, pag Christian, parang corny, magsasalita ka, sasabihin mo, di ba, tara, mag-pray tayo kay Jesus. Parang yung lang word na Jesus, minsan hindi natin masabi-sabi. Ako, ganyan po ako dati. Nahihiya ako. Pero mula nung maging Christian ako, wala na. Sabi kasi ni Jesus, pag ako kinahiya mo, kakahiya rin kita sa harap ni Ama sa langit. Imagine. Kaya, huwag natin ikahiya. Kung kailangan natin banggitin ang pangalan ni Jesus, kahit sinong tao, kung kailangan natin ipamukha sa kalahat, ipangalandakan na tayo ay Christian, na tayo ay naligtas na ni Jesus at tayo anak na ng Diyos, gawin natin. No? Yun nga yung masarap eh. Yung time na walang tumatayo, pero ikaw ready kang tumayo. Makikita ni Lord yun, tapos talagang magpapalain ka. No? Pag walang tumatayo, kahit isa, walang naninindigan bilang Christian, kayo ang manindigan. Tayo. At ako, blessings talaga. Maniwala kayo, may blessings sa darating. No? Sabi nga, maghintay na may pananampalataya. Imagine nyo, yung mga tao, mag-concentrate na lang tayo kay Noah. No? Doon sa Hebrew chapter 11. Kasi mahaba yun, maraming tao ang binanggit. Si Noah, nakita nyo, nanampalataya siya, sumunod lang siya, naligtas siya at ang kanyang sambahayan. So, ganun din tayo. Kung tayo mananampalataya at susunod, no? Ano ba yung utos? Ano ang may susundin? Yung tanong, no? Alam naman natin lahat bilang Christian. Ano ba yung susundin natin? Mahalin mo ang Diyos, higit sa lahat, mahalin mo ang kapwa mo, tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili, at dinagdagan na ni Jesus bago siya makit sa langit. Ipamalita mo ang magandang balita o ang ebanghelyo ng kaligtasan, at ang sinumang sumampalataya ay maliligtas, at ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Di ba? Yun yung mga dapat natin gawin. Yun ang dapat natin sundin sa ngayon. Kasi, alam niyo po,
napaka-blessed na nga natin eh. Kasi, nung araw, pag sinabing Christian, alam niyo po, pinapatay. Iba, nilalatigo. Yung iba, pinuputol. Hinahati ang katawan. Pero, hinahati ng pagano. Alam niyo po yun? Maraming Christians nung araw, para lang ipangalandakan nila na Christian sila, nagsasuffer sila. Pero tayo, imagine, ang gagawin lang natin, share. Ang gagawin lang natin, mag-sacrifice. Pigilan natin yung tawag ng laman natin. Napakasimpleng sakripisyo yung gagawin natin kumpara sa sacrifices ng mga Christians nung araw. Imagine, di ba? Napaka-blessed na natin, napaka-swerte natin eh. Kasi napakaliit ang sakripisyo natin. Biro mo, pupunta ako sa church, hindi ko na muna pupuntahan ng party. Pero, yung mga Christians ng araw, ang sacrifices nila matitindi. Talagang humahayo sila, nawala sila kahit na ano. Yung pupuntahan nila, hindi nila sigurado. Madalas pa, ang ending nila, tigok. It's either pag ganon o pag ganon. Kasi, hinahati yung katawan. Talaga lang. Di ba? Grabe po. Grabe. Kung babasahin nyo ang istorya ng bawat Christians ng araw, especially ng mga disciples, ng mga apostles, grabe po ang hirap na dinanas nila. Para lang ipangalandakan, tumayo sila bilang Christian. E samantalang tayo, wala, di ba? Isipin natin, totoo yung sabi, ang pamato ko ay magaan. Napakagaan lang. Yung hirap, konting-konti lang. Yung sacrifices, konting-konti. Hindi pa natin nagagawa. Di ba? Kaya sana, yun ang dapat nating bilang, kasi ilan na yung Christians na ngayon na talagang naninindigan. Let's pray na tayo, through our faith sa pananampalataya, maging matatag tayo at maging isa tayo sa mga Christians na laging tumatayo. No? At isabihin sa iba na ang kaligtasan talaga hindi dito sa sanlibutan, kundi through Jesus Christ, by accepting Him, by believing in Him, by being baptized in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. No? So dapat yun ang dapat natin ginagawa. And then, sabi nga, huwag nating sayangin daw yung mga bagay na binigay sa atin ni Lord. Kasi, binigyan tayo eh. Alam niyo yun, yung pag binigyan ka ng isang bagay, halimbawa, binigyan ka ng isang magandang damit, no? Tapos sabi, hindi ko alam kung kanino ko nabasa ito eh. Binigyan ka raw ng magandang damit. Tapos, yung damit na binigay sa'yo, ginawa mo ng basahan. Ano mararamdaman nung nagbigay? Ang sama-sama ng loob. Bino mo, ang mahal-mahal niyang binigay ko sa'yo, ang bagong-bago, ginawa mo ng basahan. So, parang ganun din eh. Kung ano yung talentong binigay sa atin ni Lord, kung ano yung kaligtasan na binigay sa atin, kung ano yung wisdom binibigay sa atin, huwag natin gawing basahan. Gamitin natin. Gamitin natin para sa kaligtasan ng iba. Gamitin natin para ma-bless ang iba. No? Ano ba yung mga bagay na binibigay sa atin? Yan yung talento, isang blessings, mga pera, o kaya yung power to the Holy Spirit, yung magpagaling ng may sakit, ipagdasal ang iba. Gawin natin kasi sayang naman kung hindi natin gagamitin. No? Parang ginawa lang natin basahan. No? Eh masakit yun sa nagbigay, baka bawiin. Diba? Baka hindi lang bawiin, baka parusahan tayo. Matapos kitang bigyan, gagawin mo ng basahan, kasayangin mo lang. Diba? Kaya basahin po natin to sa mababasa natin sa Matthew, sa Mateo chapter 19 verse 29. Sabi ko, pagkakasya ko ng 15 minutes eh. 15 minutes na po ba ako? Ayan. Ayan, sige. Ayan. Sige, kung may Tagalog po kayo, basahin niyo rin po yung Tagalog. No? Kasi maganda yung Tagalog eh. Nung kasing umatin ako sa ibang churches nung nakaraan, yung mga nagpipreach kasi, parang puro Tagalog. Napansin ko, pag Tagalog pala, mas naiintindihan ng mga tao. Mas nararamdaman. No? Kaya mas maganda pala kung, let's say, gusto mong English eh, Tagalogin mo rin. Pero kung kaya ang Tagalog, Tagalog na eh.
Mas naintindihan pala ng tao. Eto, sa Matthew 19:29, sinabi sa kanila ni Jesus, ito yung part na yon. Kapag iniwan nino man ang mga bagay na pangsanlibutan, ito po yung pangsanlibutan, paano po yung natawag na to? Ito yung kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, asawa, mga anak o mga lupain. No? Siyempre, noong time na wala pa namang mga cellphone, wala pa namang mga gadgets, ay hindi pa sinama dito. No? Kaya sinabi lang dito, lupain, kasi yun lang precious ng araw. Ngayon, meron na ibang klaseng mga ari-arian Kasama din dyan ng mga gadget, no? Mga alahas, di ba? Yeah. Alang-alang sa akin ay tatanggap siya ng sandaang ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Imagine the reward. Imagine the reward. No? Nandyan po yung reward. Sinasabi ko nga po kanina. Na huwag kayong mag-alala kasi yung lahat ng bagay niya na iiwanan nyo, na tatalikuran nyo para kay Jesus, ang ganda ng reward. Ang ganda ng reward. Maniwala kayo. At hindi lang sa langit ang reward. Dito pa lang sa lupa, mabibless na kayo. Ang reward dito pa lang, tatanggapin nyo na, maniwala kayo. Mabibless kayo financially, emotionally, spiritually. Maayos isa-isa yung mga problema nyo sa emotion, sa material na bagay, sa financial. Subok ko na po. Totoo lang. Subok ko na. Praise God, hindi po ako sa nagyayabang o pero talagang totoo po, no? Sumunod ka lamang talaga kay Jesus at manampalataya ka. Magugulat ka, inaayos niya lahat. Aayusin niya po talaga lahat. No? At alam ko, hindi lang para sa ating lahat po yun. No? So, kung may problema kayo sa pera, sa oras na to, maniwala kayo. Dahil sa pagsunod nyo kay Jesus, dahil sa paglilingkod nyo, dahil sa pananampalataya nyo, mawawala yung problema nyo sa pera. May darating na pagpapala para mabayaran nyo ang mga problema na yun sa pera. Kung may problema kayo sa sakit, dahil sa pananampalataya nyo, gagaling kayo. Gaya ng babae na, di ba? Sa faith niya, sa paniwala pa lang niya, nahawakan lang niya yung damit ni Jesus, gumaling siya, 12 years siya may sakit. Faith, pananampalataya. Talagang, sabi nga, maliit na pananampalataya mo can do miracles. No? Maliit na pananampalataya can move mountains, actually sabi sa Bible. Pero siyempre, hindi naman, bakit mo naman move ang mountains? Ano man mapapala mo ron? Pero yung ibig sabihin doon ni Jesus, with your maliit na pananampalataya, small seed as a mustard seed, no? It can do miracles sa buhay mo. Amen po ba? Kaya mapapansin nyo, no, ang mga lingkod ng Diyos, patuloy ang babala. Never ending. Kailan lang nakapakinig ako ng preaching ni Pastor Ricky. Sabi niya, nagulat daw siya kasi nasa Super Bless, Pastor Ricky, malakas ng anointing, yung pastor na nagpunta dito. Nakarinig, kinausap daw siya ng Diyos. Sabi sa kanya, malapit na ang pagdating ko. Malapit na. Malapit na higit pa sa inaasahan mo. Malapit na. Imagine. So, totoo malapit na eh. Marami nang, sabi ko, Lord ko, sabi ko naman ako, Lord, paalam mo sa akin kung malapit na. Para lalong makapaghanda, para lalong masabihan ng mga kapatiran. No? Pero totoo, malapit na. Kasi marami na po ang nagsasabi. Tsaka nakita niyo naman yung nangyayari sa paligid. Kakaiba na. Ito yung pinakakaibang dekada, no? Imagine nyo kung paano sunod-sunod ang mga sakuna, sunod-sunod ang mga dilubyo, yung mga nangyayari, tapos nagka-pandemic pa. Ayan, ang gera, nagkakagulo ngayon sa Israel. So imagine nyo, sabi nga may mga signs, no? At yung signs na yan, tayong mga Christians naman ang nakakaalam. No? Tayo ang makakaalam. Kaya nga, yung mga lingkod ng Diyos, panay ang babala na malapit na. Kaya wag po nating sayangin yung oras. Isipin natin, every moment, every hour, every day, maaring dumating na si Jesus. So ang tanong, handa ba tayo? Handa ba tayo? Handa na ba po ba kayo?
Parang mahina po eh. Amen. Handa na po ba kayo? Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ng Diyos kasi ang sarap sabihin na handa na tayo sa pagbabalik niya. No? Anytime. No? Kumbaga, ang isip natin nakafocus talaga sa kanyang pagbabalik sa mga panahon na ito. No? So, tayo po tayo sandali. Ayaan niyo pong mag-pray po ako para sa inyo.